1,000,000. Tumahimik ang lahat. Walang sumunod. Sold, sabi ng tita niya. Sir, huwag po. Arte mo naman, singhal nito. Binayaran ka na. Double. Malamig na boses ng isang lalaki. Dinoble ko ang bid. Lumingon ang politiko. Nakita niyang seryosong mukha ni Jeff at ang mga bodyguard sa likod nito. Sa akin ang babae. Ang gabing iyon, ang pag-iyak niya, ang paghawak ni Jeff sa mukha niya na parang marupok siyang bagay. Ang halik na hindi niya alam kung paanong nagsimula pero hindi niya rin tinanggihan. Pumikit siya. 7 taon ang lumipas. Everyone, sabi ni Tristan na half-brother ni Jeff sa microphone, proud ang ngiti. I want you all to meet the woman I'm going to marry. At sa mismong sandaling iyon, parang bumagal ang mundo ni Jeff. Kasi kahit 7 taon na ang lumipas, kahit nagpalit ng pangalan, kahit nagpalit ng mundo, hindi niya makakalimutan ang mga matang iyon. Si Ika, ang babaeng binid niya ng double. Maingay sa resto bar kahit Lunes ng gabi. Halo-halong tawanan, tunog ng baso at amoy ng alak ang sumasalubong kay Ika habang paikot-ikot siyang may bitbit na tray ng beer. Dati, Monica ang pangalan niya. Pero sa lugar na to, Ika siya. Mas madaling isigaw ng mga lasing. Ika, table 6! Sigaw ng tito niyang naka-duty sa bar. Opo. Pilit na masigla niyang sagot kahit pagod na siya. Hindi pa siya nakakatulog ng maayos sa loob ng 3 araw. Hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa kapatid niyang si Leah. Biglang humina ang paghinga nito tuwing gabi. At ngayong gabi, mas malala. Nasa staff room siya sandali para uminom ng tubig nang biglang tumunog ang luma niyang cellphone. Ate, text ang kapitbahay nila. Hirap na namang huminga si Leah. Parang hindi na kaya ng inhaler. Parang may kamay na pumisil sa dibdib niya. Tinawagan niya agad ang tita niya na nasa kusina. Tita, pwedeng dalhin si Leah sa ospital ngayon? Hindi na kaya ng gamot. Hindi pa siya tapos magsalita nang napalingon ng tita niya. Nakakunot ang noo. Ika, kakagaling lang yan sa ospital 2 linggo nakaraan. May utang pa tayo doon. Tita, please, hindi na siya makahinga. Saan naman ako kukuha ng pambayad? Ikaw ba meron? Matalim na sagot nito. Natahimik siya. Wala. Kahit piso, wala. Baka pwedeng hulugan ulit? Napahalakak ang tita niya. Hindi masaya, mapait. Alam mo kung magkano ng utang natin dahil sa kapatid mo? 200,000 na halos. Hindi charity ang ospital. Parang gumuho ang mundo ni Ika. Napatakip siya sa bibig para hindi marinig ang hikbi. Gagawan ko ng paraan. Kahit ano, tita. Magdo-double shift ako. Maglilinis ako. Biglang tumahimik ang tita niya at may ibang klase ng tingin. Matagal. Sinusukat siya mula ulo hanggang paa. Actually, dahan-dahan itong sabi. May VIP tayong parating mamaya. Hindi niya naintindihan agad. So, may dapat sana tayong isa lang na girl para sa private bidding. Kaso, umatras. Nanlamig ang mga kamay ni Ika. Anong bidding? Don't act innocent. Singhal ng tita niya. Matagal ka na dito. Alam mo kung anong klaseng serbisyong hinihingi ng mga VIP. Parang umalingaw-ngaw ang mga tunog sa paligid, pero wala siyang marinig. Tita, ako? Isang gabi lang. Diretsong tingin nito sa kanya. Isang gabi, kapalit ng pambayad sa ospital ng kapatid mo. Parang may sumakal sa lalamunan niya. Kung anong gawin nila sa akin? Bahala na sila doon. Highest bidder ang masusunod. Tumulo ang luha niya.
Please. Bulong niya. May iba pa bang paraan? Tahimik. Wala. Sa isip niya, mukha ni Liang paulit-ulit na lumilitaw. Nangingitim ang labi. Hingal na hingal. Pinikit niya ang mata. Sige po. Halos hindi marinig na sagot niya. Bandang 10:00 ng gabi, iba na ang aura ng resto bar. Mas dim ang ilaw, mas tahimik ang crowd, mas mamahalin ang mga dumating. Pinaupo siya sa isang maliit na platform sa gilid ng VIP section. Nakasuot siya ng simpleng puting dress na hanggang hita. Minimal makeup lang pero lalo siyang gumanda. Mas lalo pang lumutang ang inosente niyang mukha. Bulungan ng mga lalaki. Bagong girl ba yan? Grabe, ang linis tingnan. Magkano starting? Hindi niya na kayang tumingin kahit kanino. Gusto lang niyang matapos. Sa isang sulok ng VIP area, may lalaking mag-isa sa mesa. Naka-black long sleeves. Tahimik lang, umiinom ng whiskey. Hindi siya nakikihalubilo. Hindi rin nakikipagbid. Pero hindi maalis ang tingin niya kay Ika. Si Jeff. Hindi siya kilala ni Ika. At hindi rin alam ni Jeff kung bakit parang may humihila sa kanya para manatili roon imbes na umuwi. Nang magsimula ang bidding ay parang palengke. 200,000! 300! 500! Bawat sigaw at parang may parte ng pagkatao ni Ika ang napupunit. Hanggang sa may isang lalaking nakasuit, halatang politiko ang tumayo. 1,000,000! Tumahimik ang lahat. Walang sumunod. Sold! Sabi ng tita niya na nakangiting parang nanalo sa loto. Nangihina ang tuhod ni Ika habang inaalalayan siyang bumaba. Hinila siya palabas ang politiko, amoy na amoy niya ang alak sa hininga nito. Hindi pa sila nakakarating sa kotse, bigla na lang siyang hinalikan nito ng marahas, mapilit. Napaluha siya agad. Sir, huwag po. Arte mo naman. Singhal nito. Binayaran ka na. Pinilit niyang kumawala. Kumagat ang lalaki sa balikat niya. Napasigaw siya. Ano ba? Tatakbo ka pa? Tinaas ng politiko ang kamay para sampalin siya. Pero may humawak sa pulso nito. Mahigpit. Double. Malamig na boses ng isang lalaki. Dinoble ko ang bid. Lumingon ang politiko. Nakita niya ang seryosong mukha ni Jeff at ang bodyguard sa likod nito. Sa akin ng babae. Walang nagawa ang politiko. Bumuntot na lang ang buntot niya pabalik ng bar. Nanginginig si Ika habang binuksan ni Jeff ang pinto ng sasakyan. Pasok ka. Hindi siya sumugot. Sumunod na lang. Sa loob ng kotse ay tahimik. Nakatingin lang siya sa labas habang nanginginig ang balikat. Napansin ni Jeff ang dugo. Nasaan ang first aid kit? Utos niya sa driver at dahan-dahan niyang pinunasan ng sugat sa balikat ni Ika. Sorry, bulong nito. Hindi mo kasalanan, sagot niya. Pagdating sa hotel, mas lalo siyang kinabahan. Ito na siguro. Ito na ang palit. Pagpasok sa kwarto ay bigla siyang humarap kay Jeff at nanginginig na hinubad ang dress niya. Napaatras naman si Jeff. What are you doing? Ako na po. Para matapos na. Nangingilid ang luha niya. Tahimik si Jeff, lumapit siya at kinuha ang damit na ibinalik sa kanya. Isuot mo yan. Tuluyang napaiyak si Ika. Humahagulgol. Akala ko ganun po dapat. Doon na siya nagsalita. Tuloy-tuloy tungkol kay Leah. Sa ospital, sa utang, sa bidding na ayaw niya. Tahimik lang na nakikinig si Jeff. Wala akong balak sumali kanina. Sabi niya matapos. Pero nung nakita kong hindi ka komportable at binastos ka pa, huminga siya ng malalim. Hindi kita binili para galawin. Napatitig si Ika sa kanya. Then, bakit po? Hindi agad siya nakasagot. Hindi ko rin alam. Mahina niyang sabi. Tahimik ang kwarto.
Mabagal ang tibok ng oras. Nahulog ang strap ng bra ni Ika sa balikat. Automatic yung inayos ni Jeff. Nagtama ang mata nila. May kung anong kuryente sa hangin. Dahan-dahan siyang yumuko at hinalikan siya. Sandali lang. Pero sapat para maramdaman nilang pareho, may nagsimulang bagay na hindi nila maintindihan. At sa gabing yon, unang beses, hindi takot ang naramdaman ni Ika sa yakap ng isang lalaki. Mahina ang ilaw sa loob ng hotel room. Tanging manipis sa sinag ng araw ang pumapasok sa pagitan ng kortinang bahagyang nakabukas. Tahimik ang paligid. Ibang klase ang katahimikan kumpara sa ingay ng resto bar na kinalakihan ni Ika. Amoy niyang malinis na kumot. May halong pabango. Hindi matapang, pero mabango. Parang amoy ng taong maayos ang buhay. Dahan-dahan siyang nagmulat ng mata. Sandali siyang natulala sa kisame. Hindi agad bumalik ang alaala. Hanggang sa maramdaman niya ang bigat ng kumot sa katawan niya at ang kakaibang pakiramdam sa pagitan ng mga hita niya. May kaunting hapde. May bigat sa dibdib niya na hindi niya maipaliwanag. Unti-unting bumalik ang lahat. Ang gabing iyon, ang pag-iyak niya, ang paghawak ni Jeff sa mukha niya na parang marupok siyang bagay. Ang halik na hindi niya alam kung paanong nagsimula, pero hindi niya rin tinanggihan. Pumikit siya. Hindi niya inaasahan na mangyayari iyon. Hindi iyon marahas, hindi rin madali. Pero may lambing, may pag-iingat. May mga sandaling pinahinto siya ni Jeff para siguraduhin okay lang siya. At pagkatapos, nakita niya ang gulat sa mukha ng lalaki. Wait, mahina nitong sabi noon. May dugo sa puting kumot. Nanlaki ang mata ni Jeff. Hindi niya na natapos ang tanong, pero tumango lamang si Ika. Nahihiya, nanginginig. Hindi niya alam kung bakit siya nahihiya. Hindi ba't iyon naman ang dahilan kung bakit siya naroon? Pero iba pala kapag ikaw na mismo ang nandun. Iba kapag hindi pera ang dahilan, kundi isang bagay na hindi mo may pangalan. Bumalik siya sa kasalukuyan nang maramdaman niyang wala na ang init sa tabi niya. Napalingon siya, walang tao. Maayos ang kabilang side ng kama. Parang matagal nang walang nakahiga roon. Bigla siyang kinabahan. Sir, mahina niyang tawag. Walang sumagot. Umupo siya at hinila ang kumot para takpan ang sarili. Doon niya napansin ang isang maliit na sobre sa bedside table. Katabi nito ang isang fountain pen at isang perasong papel na nakatupi. Kumakabog ang dibdib niya habang inaabot iyon. Unang bumungad sa kanya ang tseke. Nanlaki ang mata niya. Hindi niya agad ma-process ang dami ng zero. Mas malaki pa sa kabuuang utang nila sa ospital. Mas malaki pa sa pera na kaya niyang kitain sa ilang taon ng pagtatrabaho. Nanlambot ang kamay niya. Kasunod noon, binuksan niya ang sulat. Maayos ang sulat kamay. Ika, hindi ito bayad sa katawan mo. Hindi kita binili kagabi. Ginawa ko to para hindi ka na mapilitang ibenta ang sarili mo kahit na kailan. Gamitin mo ang pera para mag-aral. Umalis ka sa lugar na yon. Magsimula ka ulit. Promise me, this will be the last time na mapupunta ka sa ganitong sitwasyon. Jeff. Nanginginig ang labi niya habang binabasa iyon. Walang, I'll see you again. Walang hintayin mo ako. Walang pangako. Pero may respeto. At mas masakit yata yon. Tumulo ang luha niya ng tuluyan. Tahimik lang siyang umiyak, yakap ang sulat sa dibdib. Hindi niya alam kung bakit mas masakit ang umagang ito kesa sa lahat ng nangyari kagabi. Siguro dahil sa unang pagkakataon may lalaking tumingin sa kanya na hindi siya minamaliit. At umalis din ito na hindi malang nagpaalam. Pagkatapos ng ilang minuto ay bumangon siya. May nakahandang damit sa upuan. Simpleng blouse at maong. Malinis, bagong laba. May resibo pa ang paper bag sa sahig. Pinili ni Jeff ang size niya. Hindi niya alam kung paano nito nalaman. Habang nagbibihis na patingin siya sa salamin. May marka pa ng kagat sa balikat niya.
Namumula. Dahan-dahan niya iyong hinawakan. Paunti-unti, bumalik ang alaala ng kapatid niya. Biglang pumilis ang tibok ng puso niya. Hospital? Si Leah. Agad niyang kinuha ang tseke at ang mga gamit niya at lumabas ng hotel. Mabigat ang hangin sa ospital, amoy antiseptic at pagod. Pagdating niya sa ward, sinalubong siya ng kapitbahay nila. Namumugto ang mata nito. Ika, biglang nalamig ang kamay niya. Nasaan si Leah? Walang agad na sumagot at doon niya nakita. Nakahiga ang kapatid niya. Tahimik. Hindi na humihinga. May puting kumot hanggang dibdib. Parang tumigil ang kanyang mundo. Hindi na siya umabot kagabi. Mahinang sabi ng nurse. Severe asthma attack. Bumagsak ang hawak niyang sobre sa sahig. Huli na. Ang perang pinaglaban niya ng buong pagkatao niya kagabi, hindi na pala kailangan. Parang may sumabog sa loob niya. Hindi iyak, hindi sigaw. Isang malalim, tahimik na sakit na hindi mahanapan ng labasan. Lumapit siya sa kama at hinawakan ng malamig na kamay ng kapatid niya. Sorry, bulong niya. Sorry kung hindi kita nadala agad. Tumulo ang luha niya sa kumot. Sa isip niya, paulit-ulit ang tanong. Kung tumanggi siya kagabi, buhay pa kaya si Leah? Hindi niya alam. At mas masakit iyon. 3 araw pagkatapos mailibing ang kapatid niya, bumalik siya sa resto bar. Hindi para magtrabaho, kundi para umalis. Anong akala mo? Basta-basta ka lang aalis? Sigaw ng tita niya. Utang mo pa lahat ng gastos dito. Tahimik lang siyang nakatingin. Iba na ang tingin niya ngayon. Wala nang takot. Kukunin ko na mga gamit ko. Kalmado niyang sabi. Hindi na ako babalik. May pera ka na ba? May sponsor ka? Mapanlait na tanong. Tinitigan niya ito. Meron. Hindi na siya nag-explain. Hindi niya sinabi kung saan ang galing. Hindi niya sinabi kung ano ang kapalit. Dinala niya ang maliit niyang bag, ang ilang damit, at ang larawan nila ni Leah. Habang palabas siya ng resto bar, naaamoy niya ang parehong amoy ng alak at sigarilyo. Dati, pakiramdam niya nakakulong siya rito. Ngayon, parang bangkay na lang ang lugar. Isang bagay na kailangan niyang iwan para mabuhay. Sa jeep papunta sa terminal, hawak niya ang sobre sa bag niya. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Pero alam niya kung ano ang una niyang gagawin. Mag-e-enroll, mag-aaral, aahon. Para kay Leah, para sa sarili niya, at para sa lalaking hindi malang nagpaalam. Pero binigyan siya ng pagkakataong magsimula ulit. Tahimik siyang umiyak habang umaandar ang jeep. Sa unang pagkakataon, hindi dahil sa takot, kundi dahil may maliit na pag-asa na sumilip sa gitna ng sakit. At dala niya ang pangakong binitawan niya sa isang sulat. Hindi niya na ibebenta ang sarili niya, kahit na kailan. 7 taon ang lumipas pero may gabi pa rin na bumabalik sa panaginip ni Jeff ang amoy ng hotel room. Malinis na kumot, halong pabango at luha. Minsan isang sulyap lang sa basag na ilaw ng bar o sa isang babaeng nakayuko habang pinipigilan ng iyak. Sapat na para maramdaman niya ulit ang bigat ng gabing hindi niya na naaayos sa utak niya. Kaya siguro nang tumama ang gulong ng sasakyan sa kalsada ng Maynila, parang may humila sa dibdib niya. Mainit ang hangin, maingay ang mga busina, at sa bawat sulok, billboard, ilaw, mga tao nagmamadali, ramdam niyang hindi na siya kabilang dito. Naka-black shirt siya, kupas na jeans at lumang sneakers. Walang alahas, walang relo. Ang dating Jeff na kilala ng mga tao, na polished, sharp, laging nakasuit, parang nawala sa ibang planeta. Mahaba ang buhok niya na medyo magulo. May balbas siyang pinabayaan at sa ilalim ng salamin niyang itim, puyat ang mata. Pagbaba pa lang niya sa airport, may kumislap na mga kamera. Sir Jeff, one question. Is it true you're back for your brother's engagement? Why the new look? Hindi siya sumagot. Diretso lang siyang naglakad.
Hawak ang carry-on bag na parang gusto niyang tapusin na agad ang pag-uwi. Sa gilid, rinig niya ang bulungan. Siya ba yan? Grabe naman, mukhang depressed. Akala ko perfect na siya dati. Suminghot siya ng bahagya. Amoy niya ang airport, aircon, kape, at pabango ng mga mayayamang dumadaan. Pero sa kanya, parang amoy ng obligasyon. Amoy ng bagay na ayaw niyang balik-balikan. Sa parking, naghihintay ang driver ng pamilya nila. Good evening po, Sir Jeff. Maingat na bate ng lalaki. Pinapauwi po kayo ni Sir, ng daddy ninyo. Diretso na raw po tayo sa dinner. Tumango lang siya. Hindi niya gustong umuwi sa bahay. Hindi niya gustong makita si Tristan. Pero mas ayaw niyang marinig ang boses ng ama niya sa telepono. Kahit isang gabi lang, Jeff, para sa pamilya. Pamilya. Ang salitang yon sa kanila ay parang business contract. May obligasyon, may imahe, may kontrol. At si Jeff matagal na siyang napagod. Ang engagement dinner party ay ginanap sa isang high-end hotel ballroom. Pagpasok pa lang niya, tumama sa ilong niyang amoy ng mamahaling alak, steak, at bulaklak na bagong arrange. Malambot ang carpet, halos hindi marinig ang yabag. Pero rinig ang tawa ng mga taong sanay na sa ganitong paligid. Gold ang ilaw, may chandeliers na parang bituin na nakabitin sa kisame. May mga waiter na nakaputing gloves at sa paligid, puro mga taong kilala niya. Mga negosyante, mga politiko, mga kaibigan ng pamilya. Pagpasok niya, parang huminto ang usapan. Hindi dahil siya ang bida, kundi dahil hindi siya tugma sa eksena. May mga mata na sumunod sa kanya, mula ulo hanggang paa. Si Jeff yan? Ang layo na ng itsura niya. Bakit parang ayaw niya na sa lahat? Hindi niya pinansin. Tumango lang siya sa ilang nakasalubong ng ngumiti. Ngunit parang halatang nagugulat. Sa dulo ng ballroom, nakikita niya ang ama niya. Nakasuit, maayos, strong presence kahit nakatayo lamang. Katabi nito ang stepmom niya. Elegante, malamig ang aura. At sa gitna, si Tristan. Naka-gray suit si Tristan. Clean cut. Confident smile. Yung tipo ng lalaki na madaling mahalin ng media. Charming, successful. Future CEO material. Napansin ni Jeff agad ang tingin ni Tristan sa kanya. Hindi ito tuwang-tuwa. Mas parang, bakit andito ka? Hindi na bago iyon. Simula bata pa sila, laging may pagitan. Half-brother sila. Magkaiba ng nanay. At kahit iisang apelido, parang dalawang mundo. Dati close sila, pero habang tumatanda, mas nagiging komplikado. Sa totoo lang, hindi lang inggit o kompetisyon. May mga sugat na hindi nila pinag-uusapan, mga salitang hindi binawi, mga bagay na piniling kalimutan pero naiwan pa rin sa pagitan nila. Lumapit si Jeff sa mesa ng pamilya. Jeff, malamig na bati ni Tristan na parang pilit. Tristan? Sagot ni Jeff na pareho ang tono. Nagkatinginan sila ng sandali. Ang tingin ng dalawang taong magkapareho ng dugo pero hindi magkapareho ng puso. Tumikim ang ama nila, pilit binabasag ang tensyon. Good you're here, sabi nito. Mamaya family picture. Don't disappear. Hindi naman sumagot si Jeff. Tumango lamang. Nagpatuloy ang programa. May mga speech, may mga toast. Tumatawa ang mga tao sa jokes ng host kahit hindi naman nakakatawa. At si Jeff nakaupo lamang sa gilid. May hawak na baso ng whiskey. Pero halos hindi umiinom. Sa bawat congratulations, mas nararamdaman niyang wala siyang lugar dito. Hanggang sa dumating ang moment na ipinakilala ni Tristan ang fiancé niya. Everyone, sabi ni Tristan sa microphone, proud ang ngiti. I want you all to meet the woman I am going to marry. Palakpakan, sigawan ng woo. Lumabas ang babae sa gilid ng stage. At sa mismong sandaling iyon, parang bumagal ang mundo ni Jeff. Hindi dahil sobrang ganda lang niya. Kahit totoo naman yon.
Naka-cream dress siya. Elegant, simple, pero classy. Maayos ang buhok, soft curls, natural lang ang makeup. Pero ang mata, tumama kay Jeff. Parang may tumusok sa dibdib niya. Hindi niya kailangang mag-isip ng matagal kasi kahit 7 taon na ang lumipas, kahit nagpalit ng pangalan, kahit nagpalit ng mundo, hindi niya makakalimutan ang mga matang iyon, si Ika. Pero hindi na siya si Ika ngayon. Her name is Monica. Proud na sabi ni Tristan. She is the CEO of her own jewelry brand. A self-strong, self-made woman. Nabingi si Jeff sa mga sumunod na salita. Narinig niya ang palakpakan, pero parang nasa ilalim siya ng tubig. Ang alam niya lang, naroon siya, buhay, nasa harap niya. At fiancé ng kapatid niya. Nanlamig ang kamay niya sa baso. Halos mabitawan niya. Sa stage ay ngumiti si Monica. Perfect smile. Pero sa likod ng ngiting yon, nakita ni Jeff ang munting pag-alog ng dibdib niya. Yung parang pinipigilan ng panic. At nang nagtagpo ang tingin nila, saglit lang pero sapat na. Nanlaki ang mata ni Monica. Parang nakita niya ang multo ng nakaraan. Parang biglang bumalik ang amoy ng resto bar. Ang sakit ng kagat sa balikat, ang malamig na umaga na may sulat at tseke. Napahawak siya sa gilid ng microphone stand. Parang kailangan niya ng sandalan. Hindi naman napansin ng iba, pero napansin niyo ni Jeff. Dahil siya lang nakakaalam kung paanong nanginginig ang kamay ng babaeng iyon kapag katakot. At ngayon, nanginginig na naman. Mahal? Bulong ni Tristan habang inaabot ang kamay ni Monica. Okay ka lang? Tumango si Monica pero halatang pilit. Mula sa baba, hindi maalis ang tingin ni Jeff. Hindi siya galit, hindi rin siya masaya. Ang nararamdaman niya, halo-halo. Parang may pinunit sa loob niya. Tapos, may nagbukas na sugat na akala niya matagal nang nagsara. Sa gilid, may mga taong nagbubulungan tungkol sa itsura niya. Why is he staring like that? Parang kilala niya yung girl. Awkward. Nang matapos ang introduction, tumayo ang ama nila at lumapit sa mic. Now, sabi nito, let's take a family photo. Jeff, come up here. Tumama ang pangalan niya sa tenga ni Monica na parang sampal. Naniga si Monica. Para siyang estatwa sa stage. Si Tristan ngumiti pa rin sa crowd, pero napatingin siya kay Jeff at halatang may irita. Go, bulong ni Tristan. Hindi friendly ang tono. Para matapos. Tumingin si Jeff sa ama niya, tapos sa stage. Pag-akyat niya, ramdam niya ang init ng spotlight. Amoy niya ang bouquet ng roses sa gilid. Rinig niya ang clicks ng camera. Parang mga putok. Tumayo siya sa tabi ni Tristan. At sa kabilang side ay si Monica. Hindi sila magkatabi pero malapit enough para maramdaman ni Jeff ang tensyon sa hangin. Hindi siya tumingin agad sa babae. Pero kahit hindi siya tumitingin, ramdam niyang naroon ang takot. Yung takot na pilit tinatago sa eleganteng postura. Smile! Sigaw ng photographer. Ngumiti naman si Tristan. Natural. Ngumiti ang ama nila. Perfect. Ngumiti si Monica, pero parang punit na punit sa loob. Si Jeff hindi halos makangiti. At nang sumulyap siya kay Monica sa gilid ng mata niya, nakita niya itong halos hindi humihinga. Na parang ang isang salita lang niya, babagsak ang mundo nito. Nagdikit ang tingin nila. Sa mata ni Jeff, may pagkilala. Sa mata ni Monica, may pakiusap. Wag. At sa gitna ng lahat ng palakpakan at camera flashes, isang bagay lang malinaw. 7 taon niyang tinakbuhan ang gabing iyon. Pero heto na naman, nasa harap niya. At mas malala pa, kabit nito ngayon ang pangalan ng kapatid niyang halos hindi niya kasundo. Pagkatapos ng photo op, bumaba si Jeff nang walang kahit anong sinabi. Dumiretso siya sa bar area at kumuha ng whiskey. 1 lagok, 2. Nanginginig ang daliri niya.
Sa likod niya narinig ang tawa ni Tristan kasama ang mga bisita. Parang walang nangyari. At sa gilid, nakikita niya si Monica na pilit nakikipag-usap sa mga tao. Pero halatang nagmamadali ang mata niya. Parang naghahanap ng exit. Gusto niyang lapitan. Gusto niyang itanong. Bakit? Bakit siya? Bakit si Tristan? Bakit ngayon? Pero hindi niya ginawa. Dahil alam niyang sa oras na lumapit siya, hindi niya na mapipigilan ang sarili. At sa pamilya nilang laging may imahe, laging may kontrol. Ang isang maling galaw, isang maling salita, pwedeng sumabog ang lahat. At sa gabing iyon, habang umiinom siya na mag-isa sa gilid ng ballroom, alam niyang nagsimula na ulit ang gulo. Hindi na siya pwedeng tumakbo, hindi na siya pwedeng magpanggap. Dahil ang babaeng minsan niyang pinakawalan, fiancé na ngayon ang lalaking hindi niya kasundo, ang half-brother niya. At kahit ayaw niyang aminin, may parte sa kanya na biglang nagising at gustong bawiin ang nakaraan. Humina na ang music sa ballroom pero maingay pa rin ang usapan ng mga bisita. Amoy alak, pabango at mamahaling pagkain ang naghahalo sa hangin. Sa labas ng main hall mas tahimik, mas dim ang ilaw at may mga maliit na mesa at couch para sa gustong magpahinga. Doon napunta si Monica. Kumabog pa rin ang dibdib niya. Pakiramdam niya, kulang ang hangin kahit malamig ang aircon. Pinisil niya ang clutch bag niya habang kunwari nagche-check ng phone. Pero ang totoo, gusto lang niyang may mahawakan. Okay ka lang? Tanong ng isang socialite na nadaanan siya. Ngumiti siya, yung rehearsed smile na ilang taon niya nang ginagamit. Yeah, just need air. Nang makaalis ang babae saka siya huminga ng malalim. Pero sa bawat paghinga, bumabalik ang isang mukha. Mahabang buhok, pagod na mata, pero parehong tingin. Jeff, hindi niya inakala. Sa dami ng tao sa mundo, sa dami ng taon na lumipas, bakit ngayon pa? Monica, halos tumalo ng puso niya palabas ang dibdib. Pamilyar ang boses. Mababa, kalma, pero may bigat. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo si Jeff ilang hakbang na ang layo. Hawak ang baso ng whiskey at nakatitig sa kanya na para bang binabasa ang bawat galaw niya. Mas malapit, mas ramdam niya ang presensya nito. Amoy niya ang faint na pabango nito. Hindi matamis, hindi matapang. Parang amoy ng ulan sa gabi. Hi, sabi niya na pilit steady ang boses. Lumapit si Jeff at inabot ang kamay niya. Hindi mo lang ako pinakilala ng kapatid ko sa'yo ng personal. Sandali siyang natigilan bago inabot ang kamay nito. Mainit ang palad ni Jeff. Matigas ang hawak, pero hindi masakit. Marami kasing tao. Busy din siya. Bahagyang ngumiti si Jeff, pero hindi umabot sa mata. It's okay, sabi niya. I have known you before him. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa batok ni Monica. Nanigas ang daliri niya sa kamay nito. Pinilit niyang hilahin pabalik ang kamay niya nang hindi halata. I'm sorry? Kunwari nagtataka siya. I think you're mistaken. Tinitigan siya ni Jeff. Diretso, walang iwasan. Talaga? Mahina niyang sabi, halos pabulong. Ngayon lang naman tayo nagkita. Mabilis siyang sagot. Tonight. Tahimik lang si Jeff. Tapos natawa siya. Hindi malakas, isang maikling hiningang may halong disbelief. Right, sabi niya. Ngayon lang. May kirot sa paraan ng pagkakasabi niya. Gusto niyang umiwas sa tingin nito kasi pakiramdam niya sa isang segundo lang na mahuli siya ng mata ni Jeff, mababasag ang lahat ng pinaghirapan niyang itayo sa loob ng 7 taon. Excuse me, sabi niya at pilit na magalang. I think hinahanap na ako ni Tristan. Parang Q ang pangalan ng kapatid. Mula sa malayo, nakita nilang papalapit si Tristan. May kausap na 2 investors pero nakatingin na sa direksyon nila. Napansin naman niyo ni Jeff. Go,
sabi niya at umatras ang konti. Future Mrs. Hindi niya na tinapos. Dumaan si Tristan, akbay agad sa balikat ni Monica. Hey babe, hinanap ka ng mom ko kanina, sabi nito. Tapos napatingin kay Jeff. You two, okay? Yeah, mabilis sa sagot ni Monica. We just met. Good, sabi ni Tristan na may bahid ng pagmamay-ari ang tono. Come on. Habang hinila siya palayo, hindi niya napigilang lumingon. Nakatayo pa rin si Jeff doon. Tahimik, pero ang hawak niyang baso halatang mahigpit. Sa bar area, mag-isa na lang sa Jeff. Humigop siya ng whiskey. Ramdam niya ang hapde habang bumababa sa lalamunan niya. I think you're mistaken. Paulit-ulit sa isip niya ang sabi ni Monica. Monica, hindi na Ika. Hindi na yung babaeng nanginginig sa hotel room habang suot ang damit na ibinalik niya. Hindi na yung babaeng umiiyak habang hawak ang sulat niya. Ngayon, polished, elegant, fiancé ng kapatid niya. At nagsisinungaling sa harap niya na parang hindi sila nagtagpo sa gabing nagbago ng buhay niya. Napahigpit ang hawak niya sa baso. May mahinang crack na tunog. Napatingin ang bartender. Sir? Careful. Tumango lamang sa Jeff, pero hindi niya binitawan agad. Parang gusto niyang maramdaman ang sakit sa palad, para matabunan yung mas masakit sa loob. Isang lagok pa. Isa pa. Hindi siya laseng pero gusto niyang maging manhid. Sa gitna ng ilaw, tawanan at clinking ng mga baso, pakiramdam niya ay mag-isa siya. At ang babaheng dahilan kung bakit hindi siya nakatuloy sa kasal 7 taon na ang nakaraan, fiancé na ngayon ang kapatid niyang hindi niya naman talaga kasundo. Napabuga siya ng hangin. Parang natatawa siya sa sarili. Of all people, bulong niya. Maya-maya nagpaalam siya sa ama niya ng maikli lamang. Uuwi na ako. Hindi na siya hinabol. Sa kabilang banda, nasa loob ng sasakyan si Monica. Katabi si Tristan. City lights ang dumadaan sa bintana. Parang mga bituin na nagmamadaling umalis. Okay ka lang talaga? Tanong ni Tristan habang nagdadrive. Tahimik ka yata masyado. Headache lang. Sagot niya hawak ang sentido. Siguro pagod lang. Yeah, long night, sabi nito. But it went well, right? Dad likes you. Investors like you. Ngumiti siya ng mahina. Yeah. Pero sa isip niya, iisa lang ang mukha. Pagdating sa kondo ay nagpaalam siya kaagad. Mauna na ako, magpapahinga lang. Ahatid na kita sa taas, sabi ni Tristan. Okay lang, kaya ko. Pagpasok niya sa unit ay tahimik. Malinis, mabango, modern. Pero biglang parang sumikip ang lugar. Tinanggal niya ang heels isa-isa. Tinanggal ang hikaw, necklace, at unti-unting binubura ang Monica na pinakita niya sa mundo. Pagharap niya sa salamin, habang nagtatanggal ng makeup, dahan-dahang lumitaw ang totoong siya. Walang lipstick, walang perfect smile. Si Ika. At doon niya nakita, sa balikat niya ay bahagyang nakasilip ang peklat. Ang kagat. Ang gabing muntik na siyang mawala sa sarili niya. Hinawakan niya iyon. Malamig ang daliri niya at mainit ang alaala. Sa hotel room, luha, halik. Umaga na may sulat. Biglang bumigay ang dibdib niya. Napaupo siya sa sahig ng banyo. Nakasandal sa pader at yakap ang sarili. Tahimik siyang umiyak. Hindi dahil bumalik si Jeff, kundi dahil sa isang tingin lang nito, parang nabura lahat ng pinilit niyang kalimutan. At ang mas masakit, kahit anong tanggi niya kanina, hindi niya kayang lokohin ang sarili niya. Nakilala niya agad si Jeff. At may parte sa kanya na natakot. Dahil alam niyang pag nagtagal pa ito sa buhay niya ulit, hindi lamang nakaraan ang babalik, pati ang damdaming pilit niyang inilibing. Sa kabilang dulo naman ng syudad, nakahiga si Jeff sa madilim na kwarto ng condo niya. Hindi siya makatulog.
Sa kisame lang siya nakatingin. At sa bawat pagkurap niya, mukha ni Monica ang nakikita niya. Pero sa isip niya, iisa lang ang pangalan nito, Ika. Maliwanag ang ilaw sa loob ng restaurant, pero malamig ang pakiramdam sa mesa ng pamilya. Kristal ang mga baso. Amoy steak at red wine ang hangin. Mahinang classical music ang tumutugtog sa background. Pero hindi nito natatakpan ng tensyon na parang usok na nakabalot sa mesa. Magkaharap sina Jeff at ang ama niya. Sa gilid naman si Tristan, katabi si Monica, na maayos ang upo. Tuwid ang likod pero halatang hindi komportable. Paminsan-minsan, tumatama ang tingin ni Jeff sa kanya. Paminsan-minsan din mabilis iyong umiiwas. "Good to have you back," sabi ng ama nila at hawak ang wine glass. "It's been what? Years?" 7. Tipid na sagot ni Jeff. Tumango ang ama niya. 7 years din mula nung umatras ka sa kasal mo. Napahinto ang kutsara ni Monica sa ere. Kasal? Napalingon siya kay Jeff. Tahimik lamang ang lalaki. Walang reaksyon. "Dad," sabat ni Tristan na parang gustong ilihis ang usapan. Pero tuloy ang ama nila. "Hindi ka na bata, Jeff. Kailan mo pa balak ayusin ang buhay mo? Mag-asawa ulit. Mag-settle down." Tahimik ang mesa. Naririnig ni Monica ang sariling tibok ng puso niya. Hindi niya alam na may ganitong parte ng buhay nito. Si Jeff tumungga lang ng tubig. "Wala sa plano," sagot niya. Napailing naman ang ama. "Tingnan mo ang kapatid mo. Stable, focused. May mapapangasawa na galing sa magandang pamilya." Napatingin ito kay Monica. May proud na ngiti. Si Monica, kahit naulila sa aksidente ang buong pamilya, ang laki ng namana. Kaya naging self-made. May breeding, may class. Nanlambot ang kamay ni Monica sa ilalim ng mesa. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa ulo niya. Self-made. Dahil mayaman ang pamilya? Naramdaman niya ang titig ni Jeff sa kanya. Mabigat. Alam niyang alam nito ang totoo. Yung resto bar, yung utang, yung kapatid. Hindi siya kumibo. Hindi rin sa Jeff. Pero sa mata nito ay may tanong at may kirot. "Samantalang ikaw," dagdag ng ama nila at bumaling kay Jeff. "Parang wala ka ng direksyon. Tingnan mo nga ang itsura mo." Tumikim ang future mother-in-law ni Monica, ang ina ni Tristan. "Pasensya na pero totoo naman," sabi nito habang inaayos ang napkin sa kandungan. "We expected more from him." Ang gulo ng image. Parang rebelde na walang pakialam. Tipid namang umiti si Jeff. Wala siyang sinagot, pero sa ilalim ng mesa ay nakakuyom ang kamao niya. Naramdaman naman niyon ni Monica, kahit hindi siya tumitingin. Bigat, sikip, parang may sumisigaw sa loob niya na itigil ang usapan. "Excuse me," bigla niyang sabi at pilit na kalmado ang boses. "CR lang po." Tumayo siya bago pa may makapigil. Sa loob ng ladies' room maliwanag ang ilaw. Amoy sabon at mamahaling hand wash. Huminga siya ng malalim sa harap ng salamin. Kalma. Bulong niya sa sarili. Pero sa likod ng salamin, ibang mukha ang nakikita niya. Hindi si Monica, si Ika. Bumukas ang pinto. Hindi niya agad nilingon. Hanggang sa marinig niya ang boses. Hindi naman siguro coincidence sa pareho pa rin ng mga mata mo. Napatigil siya. Sa salamin nakita niya ang refleksyon ni Jeff sa may pinto. Sarado ang pinto. Tahimik ang CR. "Anong ginagawa mo dito?" Tanong niya na mahina pero matigas. Lumapit si Jeff. Hindi masyado. Pero sapat para maramdaman niya ang presensya nito sa likod niya. "Bakit mo kailangang magsinungaling?" Diretso ang tanong nito. Hindi siya lumingon. "I don't know what you're talking about." Talaga? Mahina pero may diin. Mayamang pamilya. Accident. Naman na lahat. Tumalikod siya para harapin ito.
Hindi ako ang babaeng sinasabi mo. Sabi niya at pilit na steady. Nagkakamali ka. Tinitigan siya ni Jeff. Diretso, walang iwasan. Pwede mong palitan ang pangalan mo. Pwede mong baguhin ang buhay mo. Pero hindi mo mababago ang mga mata mo. Parang may humigpit sa dibdib niya. Jeff, 7 taon. Tuloy nito. 7 taon kong sinubukang kalimutan ang gabing yon. Pero hindi ko makalimutan ang tingin mo sa akin bago ako umalis. Napasinghap siya. Ginulo mo ang mundo ko. Sabi niya na mahina pero totoo. Bigla namang lumapit si Jeff. Mabilis. Hindi siya nakaiwas. Hinawakan nito ang pisngi niya. Marahan pero puno ng damdamin. At ngayon, bulong nito. Fiancé ka na ng kapatid ko. At bago pa siya makapagsalita, hinalikan siya ni Jeff. Saglit siyang nanigas. Tapos bigla siyang nagpumiglas. Jeff, stop! Sinampal niya ito. Malakas. Umalingaw-ngaw ang tunog sa tahimik na CR. Huminto si Jeff pero hindi siya umatras. Sa halip, hinawakan niya ang pulso ni Monica at hinila siya palapit ulit. Mas marahan, mas mabagal, at hinalikan ulit siya. Sa pagkakataong to, hindi siya agad pumalag. May parte sa kanya na galit. May parte na takot. Pero may parte na hindi nakalimot. Unti-unti, bumigay ang labi niya. Sandali lang. Isang sandali na parang bumalik ang 7 taon sa isang kisap mata. Hanggang sa... Ma'am, parang may malamig na tubig na bumuhos sa kanila. Napalingon si Monica. Isang waitress ang nakatayo malapit sa pinto. Gulat at hawak ang tray. Bigla namang umatras si Monica kay Jeff. Parang napaso. Ayos lang po. Sorry. Sabi ng waitress na mabilis na umalis. Hawak ni Monica ang labi niya at parang nagigising mula sa paniginip. Hindi na dapat ito nangyayari. Mahina niyang sabi. Hindi naman sumagot si Jeff. Pero sa mata nito, malinaw. Hindi pa ito tapos. At pareho nilang alam, simula pa lang to ng gulo na hindi na nila kayang itago. Pagbalik ni Monica at Jeff sa mesa, parang mas lumamig ang hangin. Wala namang nakakaalam kung ano nangyari sa CR, pero may kakaibang bigat sa pagitan nila. Hindi sila nagkatinginan, hindi sila nagsalita. Si Tristan, hindi halata ang kahit anong duda. O baka masyado lang siyang abala sa sariling mundo. Ayan ka na, masigla niyang sabi kay Monica at hinawagan agad ang bewang nito. Okay ka na? Iya, sagot niya na pilit ang ngiti. Bago pa siya makaupo ng maayos, yumuko si Tristan at hinalikan siya sa labi. Sa harap ng lahat, sa harap ni Jeff. Saglit lang, pero malinaw. Parang pagmamarka. Ramdam naman ni Monica ang titig ni Jeff sa gilid, pero hindi siya lumingon. By the way, sabi ni Tristan habang bumabalik sa upuan, ang ganda ng progress ng company this past years. Good thing, Dad trusted me to run it. Napatingin siya kay Jeff na parang may gustong patunayan. Mas organized na ngayon. Mas aggressive sa market. Good for you. Malamig na sagot ni Jeff. Walang emosyon ng boses, pero may lalim ang tingin niya. Hindi inggit, hindi galit. Mas parang pagod. Alam mo, dagdag ni Tristan, kung hindi ka umalis dati, baka iba ang nangyari. Tahimik ang mesa. Hindi na sumabat ang ama nila. Parang sanay na sa ganitong tono. Speaking of, tuloy ni Tristan at sumandal sa upuan. Kamusta na kaya si Celestine? Nanlaki ang mata ni Monica. Celestine, ang babaeng muntik ng pakasalan ni Jeff. Single pa rin yata yon? Sabi ni Tristan. Hindi na nag-asawa. Loyal, ano? Hindi naman sumagot si Jeff. Tinitigan lang niya ang baso niya. Ano ba talaga nangyari noon? Kulit ni Tristan. Bigla na lang umatras sa kasal. Walang malinaw na dahilan. Ramdam ni Monica ang kaba sa dibdib niya.
Gusto niyang magtanong. Gusto niyang malaman kung anong klaseng babae ang iniwan ni Jeff. Pero hindi siya makapagsalita. Takot siyang marinig na masaktan siya. Personal. Maikling sagot ni Jeff. Personal? Natawa si Tristan. 7 years later, personal pa rin? Walang sagot. Sayang lang. Dagdag pa ni Tristan. Perfect na sana. Tumayo si Jeff bigla. Excuse me. Sabi niya na malamig ang boses. May maaga pa akong lakad bukas. Alam ng lahat na wala naman talaga. Umalis siya nang hindi na lumilingon. Sinundan siya ng tingin ni Monica hanggang mawala siya sa pinto ng restaurant. Parang may parte sa kanya ang sumama. Tahimik ang biyahe pa uwi. Sa kondo na tinitirhan nilang dalawa ni Tristan, tanawang city lights mula sa malaking bintana. Maganda, tahimik, parang perpekto ang buhay. Pero sa loob ni Monica parang may bagyo. Pagpasok pa lang nila, tinanggal niya na ang heels. Pagod ako, sabi niya. Maliligo lang ako. Pero hinawakan siya ni Tristan sa braso. Wait, may kakaibang tingin ito. Hindi yung usual na malambing. Bakit parang ang tense mo kanina? Tanong niya. At parang iba tumingin si Jeff sa'yo. Napatingin siya sa sahig. Nag-overthink ka lang. Lumapit si Tristan at hinawakan ang mukha niya. Don't lie to me. Napalunok siya. Pagod lang ako. Hindi pa rin siya pinakawala ni Tristan. Sa halip, yumuko ito at tinalikan siya. Pero hindi tulad ng kanina sa restaurant. Mas mapilit, mas mabigat. Umiwas siya. Tristan, please, hindi ako okay. Bakit? Tanong nito na may halong ines. Fiancé kita. May problema ba doon? Wala, pero bigla siyang napaatras. Napaatras dahil pakiramdam niya may lambing ang hawak ni Tristan. Parang pag-aangkin. Parang kailangan niyang patunayan na siya ang pinili. Bakit parang umiiwas ka? Tanong ni Tristan at tumataas ang boses. Dahil ba sa kanya? Huwag kang... Napatigil ang mundo. Sumakit ang pisngi niya. Hindi niya agad naintindihan ang nangyari. Hanggang sa maramdaman niya ang hapdi. Sinampal siya ni Tristan. Pareho silang natulala. Shh, Monica. Agad na sabi ni Tristan at umatras. I'm sorry, I didn't mean... Hindi siya makapagsalita. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa bigat ng dibdib niya. Ito na ba ang lalaking pinili niya? Dahil siya iniwan? Ito ba ang lalaking safe? Sorry. Ulit ni Tristan at hinawakan ang ulo niya. Nadala lang ako. Naiinis ako kay Jeff. Parang may tinatago siya. Tahimik lamang si Monica. Tumango siya ng mahina. Hindi dahil okay na siya, kundi dahil pagod na siyang lumaban. Makalipas ang ilang minuto, nasa banyo siya mag-isa. Tahimik ang kondo. Rinig niya ang mahinang tunog ng TV sa sala kung nasaan si Tristan. Sa salamin kita niyang namumulang marka sa pisngi niya. Hinawakan niya iyon. Hindi ito ang unang beses na nasaktan siya. Pero ito ang unang beses na nasaktan siya ng lalaking akala niya ay magiging proteksyon niya. Dahan-dahan siyang naupo sa sahig. Iyakap ang tuhod. Tahimik siyang umiyak. Hindi dahil lang sa sampal, kundi dahil sa realization na baka mali ang pinili niyang daan. At sa kabila ng lahat ng pilit niyang tinatanggi, ang lalaking gusto niyang iwasan, siya pa ang lalong gumugulo sa puso niya. Sa kabilang bahagi naman ng syudad, nakatayo si Jeff sa balkonahe ng kondo niya. Hawak ang bote ng whiskey. Hindi niya alam kung bakit masakit pa rin ang dibdib niya. Hindi niya alam na sa parehong oras, pareho silang gising. Pareho silang sugatan at pareho silang nakakulong sa mga desisyong ginawa nila 7 taon na ang nakalipas. Madilim ang rooftop bar kung nasan si Jeff, pero maliwanag ang lungsod sa ibaba. Parang kumikislap ang Maynila sa libo-libong ilaw, habang siya nakaupo sa isang sulok na mesa, tahimik na umiinom. Katapat niya ang best friend niyang si Marco.
Ang isang taong alam ang halos lahat ng parte ng buhay niya na hindi alam ng pamilya niya. Pare, sabi ni Marco habang tinataas ang baso ng beer. Ilang taon na kitang kilala pero ngayon lang kitang nakitang ganyan. Ganyang paano? Tanong ni Jeff na hindi tumitingin. Parang may multong hinahabol. Tahimik si Jeff. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Sonia Hara Vlog from Genova, Italy. Walde Trudis from Garvida, Davao City. At Grace Reganon from Kuala Lumpur, Malaysia. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko rin kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hindi siya lasing pero may bigat ang mata niya. May pagod na hindi galing sa puyat. Siya yun, diba? Tanong ni Marco. Yung girl 7 years ago. Humigop ng whiskey si Jeff. Fiancé na ng kapatid ko. Napamura si Marco. Of all people? Tahimik ulit. Hangin lang maririnig at mahinang tugtog ng jazz sa speakers. Bakit hindi mo pinaglaban? Diretsong tanong ni Marco. Siya naman ang dahilan kaya hindi ka natuloy sa kasal mo noon, diba? Napapikit si Jeff. Bumalik sa isip niya ang gabing sinabi niya kay Celestine ang totoo. Nasa loob sila ng kotse noon. Nakaparada sa labas ng condo na to. Umuulan. May iba. Sabi niya noon na hindi makatingin. Hindi niya sinabi na mahal niya agad. Hindi niya sinabi na isang gabi lang. Pero sinabi niyang may nararamdaman siyang hindi niya naramdaman sa kanila ni Celestine kahit ilang taon na silang magkasama. Tahimik lang si Celestine noon. Tapos umiyak. Hindi nagalit, hindi sumigaw. Umiyak lang. At sinabing, kung hindi ako ang pipiliin mo ng buo, huwag na lang. At hindi niya sinabi sa kahit kanino ang dahilan ng hiwalayan nila. Tinago niya ang kahihiyan ni Jeff dahil mahal pa rin siya noon. Hindi ko kaya magsinungaling sa kanya. Mahinang sabi ni Jeff ngayon. At hindi ko rin kayang pakasalan siya nang may ibang nasa isip ko. Napailing si Marco. Pero ngayon, anong plano mo? Tingnan mo siya. Sagot ni Jeff na mapait ang ngiti. Ayaw niyang ipaalam kung sino talaga siya. Hindi nga alam ng pamilya namin ang totoo tungkol sa kanya. So what? So paano ko siya ipaglalaban kung ayaw niyang lumaban? Tahimik si Marco. Hindi ko siya pwedeng ilantad. Dagdag ni Jeff. Ayoko masira siya. Pero ikaw, okay lang masira? Tanong ni Marco. Hindi naman sumagot si Jeff kasi alam niya ang sagot. Kinabukasan, punong-puno ng tao ang bagong showroom ng jewelry brand na Monica at Tristan. Mabango ang lugar, halo ng bagong polish na kahoy, pabango ng mga bisita at kaunting amoy ng champagne. Kumikinang ang mga ilaw sa salamin ng display cases kung saan nakapwesto ang mga mamahaling alahas. Naka-blush pink na dress si Monica. Elegant, professional. Parang walang problema sa mundo. Congratulations! Bati ng host habang may camera sa harap niya. Miss Monica, marami ang curious. Wala ba talagang kahit sinong family member mo ang present today? Ngumiti siya. Yung perpektong ngiti na ilang taon niya nang pinagpraktisan. Wala na po. Sagot niya na mahinahon. But I'm grateful. I had the opportunity to build something from what my family left me. Old money, inheritance. Paulit-ulit na linya. Sa TV condo niya nanonood si Jeff. Nakatayo lang siya sa harap ng malaking screen.
Hawak ang remote pero hindi pinapalitan ng channel. Napapailing siya. Bakit kailangan mo pang magsinungaling? Bulong niya. Sa showroom patuloy ang palakpakan. Hindi alam ng media na sa likod ng mga ngiting yon, may kaba sa dibdib ni Monica. Kasi may problema ang negosyo. May supplier na umatras. May malaking order na hindi nila kayang punan. At hindi niya ito sinasabi kay Tristan dahil alam niyang kapag pumalpak siya, mamaliitin siya nito. Bandang hapon, nakatanggap siya ng tawag. Ma'am Monica, may investor po na gustong makipag-meeting privately. Urgent daw po tungkol sa expansion. Investor? Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o kakabahan. Pero kailangan niya ng tulong. Send me the address. Sagot niya. Tahimik ang conference room na pinuntahan niya. Nasa isang business hotel. Glass walls, malamig ang aircon, amoy carpet at brewed coffee. Nakaayos ang mesa sa gitna. May isang lalaki nakatalikod, nakatayo sa may bintana. Tanaw ang city skyline. Pamilyar ang tindig. Malapad ang balikat, pamilyar ang buhok. Kumunot ang noon niya. Good afternoon. Sabi niya na pilit professional. Dahan-dahan namang humarap ang lalaki at tumigil ang mundo niya. Si Jeff. Nakasuit siya ngayon. Maayos, pero pareho pa rin ang mata. Hi, sabi niya. Napatigil si Monica sa pinto. Bakit ka nandito? Tanong niya na mahina pero halatang kinakabahan. Investor? Sagot ni Jeff na kalmado. You need one. Tahimik ang silid. Rinig niya ang sariling tibok ng puso niya. Hindi mo kailangan gawin to. Sabi niya. Hindi ko kailangan. Sagot niya. Gusto ko. At doon niya na-realize, hindi pa tapos ang nakaraan. At mas lalo lang itong lalapit. Malamig ang conference room pero mainit ang pakiramdam ni Monica. Parang kulang ang hangin. Bakit kailangan mo tong gawin? Galit niyang sabi na mahina pero nanginginig. Hindi mo kailangan pumasok sa buhay ko ulit. Hawak niya ang bag niya at handang umalis. Lumapit si Jeff pero hindi masyadong malapit. Monica, please. Umupo ka muna. Ayoko. Hindi na tayo dapat nag-uusap. Hindi ka makakatakas sa totoo sa paglabas mo ng pintong yan. Napahinto siya. Hindi dahil sa utos, kundi dahil sa tono. Hindi to galit. Hindi to paninisi. Mas parang pagod na pagsusumamo. Isa lang to, sabi ni Jeff. Ito lang ang paraan para makausap kita nang walang ibang nakikinig. Dahan-dahan siyang umupo pero hindi niya ito tinitingnan. Tahimik ang kwarto. Rinig ang mahinang ugong ng aircon. Sa labas ng salamin, tanaw ang syudad. Mga kotse, gusali, buhay na tuloy-tuloy kahit may mga pusong nababasag sa loob ng kwartong iyon. Bakit ka nagsinungaling? Tanong ni Jeff. Napakagat si Monica sa labi. Hindi ako nagsinungaling. Monica, ano bang gusto mong marinig? Biglang sumabog ang boses niya. Na dati akong waitress? Na binenta ako ng tita ko? Namuntik na ako. Naputol ang boses niya. Napapikat siya at pinigilan ang luha. Sa tingin mo ba, tatanggapin ako ng pamilya ko kung alam nila yun? Mahina niyang sabi. Sa tingin mo ba, magiging proud si Tristan kung malaman niyang palubog na ang negosyo ko? Tahimik si Jeff. Masakit marinig. Mas masakit dahil totoo. Hindi mo kailangan gawin lahat ng yun na mag-isa. Sabi niya. Napatawa si Monica. Isang maikling tawa na puno ng sakit. Talaga? Kasi nung kailangan kita noon, umalis ka. Parang may tumama sa dibdib ni Jeff. Monica, the next morning, wala ka na. Tuloy niya. Tumulo ang luha niya. Habang may nangyayari sa atin, namatay ang kapatid ko sa ospital. Napapikit si Jeff.
Hindi niya alam. Hindi ko nagamit ang perang iniwan mo para sa kanya. Sabi niya. Huli na. Tahimik ang mundo sa pagitan nila. Umalis ako sa tita ko. Ginamit ko yung pera para magsimula. Para mabuhay. Hanggang sa nakilala ko si Tristan. Huminga siya ng malalim. Hindi niya ako iniwan. Masakit pakinggan, pero hindi umalis si Jeff. Hindi ka niya iniwan. Ulit niya. Pero mahal ka ba niya bilang ikaw? Napatingin siya. Anong ibig mong sabihin? Mahal ka niya bilang Monica na mayamang ulila. Hindi bilang Ika na lumaban para mabuhay. Enough! Sabi ni Ika. Ayoko na. Pero hindi siya nakaalis kaagad. Dahil sa susunod na segundo, hinawakan siya ni Jeff sa bewang at hinalikan. Hindi marahan, hindi maingat. Parang 7 taon ng pinigilang emosyon ang sumabog. Tinulak niya siya. Jeff! Pero hinalikan siya ulit nito. Mas malalim, mas desperado. At sa gitna ng galit, sakit at alaala, may parte sa kanya ang sumagot. Humigpit ang kapit niya sa damit ni Jeff hanggang sa napaatras sila sa gilid ng mesa. Hiningal siya. Stop! Bulong niya pero mahina. Napunta ang labi ni Jeff sa balikat niya. Doon, sa peklat, marahang hinalikan niya iyon. Para may hinahaplos na sugat na hindi lamang sa balat. Nanlambot ang tuhod ni Monica pero biglang natigil si Jeff. May napansin. Sa braso ni Monica ay isang maitim na pasa. Halos natatakpan ng manggas. Dahan-dahan niyang hinawakan niyon. Monica, mahina niyang sabi. Sinasaktan ka ba ni Tristan? Nanlamig ang dugo niya. Agad niyang hinila ang braso niya. Nahulog lang ako. Mabilis na sagot niya. Hindi naman siya pinaniwalaan ni Jeff. Kitang-kita sa mata nito ang galit na pilit kinokontrol. Look at me. Sabi niya at hindi siya tumingin. Monica, tahimik ang kwarto. At sa katahimikang iyon, mas malakas ang mga tanong na ayaw niyang sagutin. Nakatayo si Monica sa gitna ng sala. Hawak ang remote. Nakatitig sa TV na paulit-ulit ang footage ng usok sa dagat. Private plane crash. Balasin. Nanlamig ang daliri niya. Biglang tumunog ang phone niya. Daddy T calling, ang ama ni Tristan. Hindi niya agad sinagot at parang natatakot siya sa maririnig. Tumigil ang ring, tapos tumunog ulit. Mas malakas ang kabog ng dibdib niya kesa sa ringtone. Sa pangatlong tawag, sinagot niya, Hello po? Monica, mabigat ang boses ng ama ni Tristan. Napanood mo na ba ang balita? Opo. Mahina niyang sagot. Si Tristan. Safe siya. Putol nito agad. Hindi siya natuloy sa flight. May emergency meeting. Parang may hangin na bumalik sa baga niya. Napahawak siya sa sofa. Salamat po. Si Jeff din. Dagdag ng ama. Iba ang flight niya. Ayaw niya raw sumabay kay Tristan. Sandaling natahimik si Monica. Si Jeff. Safe din. Hindi niya napigilang mapapikit. At sa loob-loob niya, may kakaibang gaan na pumasok. Mas mabilis, mas malalim. Hindi niya maintindihan kung bakit mas malakas ang unang ginhawang naramdaman niya nang marinig ang pangalan ni Jeff. Pagkatapos ng tawag, napaupo siya. Tahimik ang kondo, pero sa isip niya, magulo. Bakit ganon? Fiancé niya si Tristan. Dapat siya ang una niyang inalala. Pero ang una niyang naisip, si Jeff. Napahawak siya sa dibdib niya. Parang nahuhuli ang sarili. Kinahapunan nasa jewelry shop si Monica. Maliwanag ang ilaw. Kumikislap ang mga display cases. Pero hindi niya ramdam ang ganda ng paligid. Amoy ng polish at pabango ng mga customer ang nasa hangin.
Nasa gitna siya ng meeting kasama ang dalawang supplier. Ma'am Monica, kung maayos ang delivery next month. Naputol ang usapan nang bumukas ang pinto ng malakas. Lahat ay napalingon. Nakatayo si Tristan sa may entrance. Hindi maayos ang mukha nito. Hindi rin maayos ang tingin. Monica, sabi nito na malamig. Kinabahan agad siya. Excuse me, sabi niya sa mga kamiting at tumayo. Pero bago pa siya makalapit, hinawakan na ni Tristan ang braso niya ng mahigpit. Labas tayo, sabi nito. Tristan, may meeting pa. Now. Napatingin ang mga empleyado nila. May halong gulat at takot. Hinila siya ni Tristan palabas ng shop. Sa parking lot, mainit ang hangin. May halong amoy ng usok ng sasakyan. Anong ginagawa mo? Mahina niyang sabi at kinakabahan. Binuksan ni Tristan ang pinto ng kotse at pinasakay siya. Sumunod siya at nanginginig ang kamay. Pagkasara ng pinto, tahimik saglit. Tapos, biglang sumigaw si Tristan. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Napaatras siya sa upuan. Ano? Na si Jeff ang investor mo? Parang bumagsak ang mundo. Paano niya nalaman? Tristan, makinig ka. Alam ng buong finance team namin. At ako? Wala akong alam. Nangilid ang luha niya. Late ko na din naman nalaman na siya yun. Sinungaling. Sigaw nito. May tinatago ka ba sa akin? Wala. Sabi niya pero mahina. Bakit parang may lihim kayo ng kapatid ko? Tanong nito na nanlilisik ang mata. Hindi siya makatingin. Kasi kung titingin siya, makikita nito ang totoo. Business lang to. Sabi niya na pilit kalmado. Kailangan ng company ng tulong. Ako ang fiancé mo. Sigaw ni Tristan. Ako ang unang dapat nakakaalam. Nanginginig siya. Hindi dahil sa sigaw, kundi dahil sa pakiramdam na parang hinuhubaran siya ng lahat ng pinagtataguan niya. Natakot lang ako. Mahina niyang sabi. Ayokong magalit ka. Napahawak si Tristan sa manibela. Malalim ang paghinga. Hindi mo ako pinagkakatiwalaan. Sabi nito na mas mababa pa ang boses, pero mas masakit. Tahimik si Monica. Sa labas, dumadaan ang mga kotse. Normal ang mundo. Sa loob ng sasakyan, parang unti-unting nababasag ang relasyon nila. Sa unang pagkakataon, malinaw sa kanya. Hindi lamang negosyo ang problema, kundi ang mga bagay na hindi nila kayang pag-usapan. At ang lihim na unti-unting lumalabas. Sa loob ng kotse, mabigat ang hangin. Hindi umaandar ang makina, pero parang may ingay na sumisiksik sa pagitan nila. Mga salitang hindi nasabi, mga tanong na ayaw sagutin. May tinatago ka ba sa akin? Tanong ni Tristan ulit. Mas mahina na ang boses, pero mas seryoso. Umiwas naman ang tingin sa Monica. Ramdam niya ang init ng luha sa mata niya, pero pinigilan niya. Wala, sagot niya. Isang salita, isang kasinungalingan. Sorry, dagdag niya agad na halos pabulong. Natakot lang ako. Ayoko madagdagan pa ang stress mo. Tinitigan siya ni Tristan ng matagal, parang sinusukat kung totoo. Huminga ito ng malalim, tapos umupo ng tuwid. Next time, sabihin mo agad. Sabi nito. Huwag mo akong ilalayo sa mga bagay na may kinalaman sa'yo. Tumango si Monica. Hindi dahil kumbinsido siya, kundi dahil pagod na siyang makipaglaban. Samantala, sa jewelry shop, dumating si Jeff. Tahimik ang showroom, pero halatang tensyon sa staff. May mga bulungan. May mga nagkukunwaring abala. Lumapit siya sa receptionist. Nasaan si Monica? Diretsong tanong niya. Nagkatinginan ng dalawang empleyada. Sir, umalis po siya, sabi ng isa. Sinong kasama? Sumabat ang isang sales lady na kilalang mahilig sa chika.
Sir, sinundo po siya ni Sir Tristan. Galit na galit nga po kanina. Parang may malamig na kamay na pumisil sa dibdib ni Jeff. Galit? Opo, halatang may pinag-awayan. Napapikat siya sandali. Alam na ni Tristan. Alam na nito na siya ang investor. Kinuha niya ang phone at tinawagan si Monica. Ring, walang sagot. Tinawagan niya ulit. Wala pa rin. Damn it. Bulong niya. Gusto niyang habulin. Gusto niyang pumunta sa kondo. Gusto niyang magpaliwanag. Hindi para sa sarili niya. Para sa kanya. Kasi kilala niya ang galit ni Tristan. At alam niyang kapag nasasaktan ito, hindi ito marunong mag-ingat sa salita. O sa kilos. Pero huli na. Nauna na si Tristan. At ang magagawa na lang ni Jeff, mag-alala. Sa loob ng kotse, mas tahimik na si Tristan. Pero ang katahimikan na iyon, mas nakakatakot. Monica, sabi nito na mas mababa ang boses. Lumapit ka. Nag-alangan siya, pero lumapit siya ng kaunti. Hinawakan siya ni Tristan sa mukha, marahan sa una. Gusto ko lang maramdaman na okay tayo, sabi nito. Hindi niya alam kung paanong sumagot. Yumuko si Tristan at tinalikan siya. Hindi siya tumanggi. Hindi rin siya sumagot. Nandun lang siya. Parang katawan na walang kaluluwa. Humigpit ang hawak ni Tristan sa bewang niya. Parang kailangan niya ng kumpirmasyon. Kailangan niyang maramdaman na siya pa rin ang pinili. Napapikit si Monica. May kirot sa dibdib niya. Hindi dahil sa haplos, kundi dahil wala na siyang maramdaman. Wala yung dating kilig. Wala yung init na akala niya pagmamahal. May luha na dahan-dahang pumatak sa gilid ng mata niya. Hindi iyon napansin ni Tristan. O baka pinili nitong hindi pansinin. Pagka-uwi nila sa kondo, tahimik na si Monica. Diretso siyang pumasok sa kwarto. Nagpalit ng damit at humiga. Pagod na pagod ang puso niya. Ilang minuto lang nakatulog siya. Hindi dahil payapa, kundi dahil ubos na siya. Sa sala, nakatayo si Tristan malapit sa bintana. May hawak na phone. Madilim ang paligid. City lights lang ang ilaw. Malamig ang boses niya nang magsalita. Yes, sabi niya sa kausap. I need a complete background check on my fiancé. Tahimik siyang nakinig. Everything. Dagdag niya. Past records, pamilya, trabaho, kahit anong maitago. Huminga siya ng malalim. I want to know who Monica really is. Pinatay niya ang tawag. Sa loob ng kwarto ay natutulog si Monica. Walang kamalay-malay. At sa unang pagkakataon, ang kasinungalingang pilit niyang tinago sa loob ng 7 taon, malapit nang mabunyag. Maulan ang gabi nang pumarada ang kotse ng private investigator sa tapat ng isang lumang resto bar sa gilid ng highway. Faded na ang signboard. May kumikislap na ilaw na open na sign. Sa loob, halong amoy ng alak, sigarilyo at mantikang paulit-ulit nang ginamit. Binasa ng detective ang address sa papel. Ito yon. Pumasok siya. Sa counter may isang babaeng nasa late 40s na nagbibilang ng pera. Sa likod ay may lalaki nag-aayos ng bote ng alak. Good evening, sabi ng detective na maayos ang postura. Hindi mo kang polis pero halatang may authority. Ano po yon? Mataray na tanong ng babae. I'm looking for information about someone who used to work here years ago. Napatingin ng babae sa lalaki. Mabilis, pero halata ang kaba. Wala kaming alam dyan. Agad na sagot nito. Umupo ang detective sa bar stool. Maingat niyang inalapag ang sobre sa mesa at bahagyang itinulak palapit sa kanila. Hindi niya kailangang magsalita. Tumingin ang babae sa sobre. Tumingin ulit sa kanya. Anong pangalan? Tanong nito na mas mababa na ang boses. Monica, sagot ng detective. Pero maaaring iba ang pangalan niya noon. Tahimik hanggang sa bumulo ang lalaki. Ika?
Naningkit ang mata ng detective. Tell me about her. Huminga ng malalim ang babae tsaka hinila ang sobre palapit. Hindi naman mayaman yun, sabi niya. Ulila na bata. Mahirap ang pamilya noon bago namatay ang magulang. May kapatid pa siya, dagdag ng lalaki. May sakit. Nagsalat ang detective sa maliit na notebook. Dito siya nagtrabaho bilang server. Tahimik na bata yun. Laging pagod. Napatingin ang babae sa pinto at parang ayaw nang maalala. May isang gabi, tumigil siya sandali. May VIP event. May malaking tao na dumating. May bidding. Hindi na kinailangan pang ipaliwanag. After that night, sabi ng lalaki, hindi na siya bumalik. May alam ba kayong pangalan ng lalaking yun? Tanong ng detective. Nagkatinginan ulit ang dalawa. Hindi namin kilala personal sabi ng babae. Pero may narinig kaming pangalan noon mula sa staff. Ano? Jeff. Napatigil ang detective. Jeff ano? Hindi namin alam ang apelyido. Pero big time daw. Marami pang ang bodyguard Isinara ng detective ang notebook niya. Pero hindi pa tapos. Kinabukasan, nasa isang maliit na cafe ang detective kasama ang isa pang babae. Dating waitress naman sa restaurant kung saan minsang nag-dinner ang pamilya ni Tristan. Sigurado ka bang sila yun? Tanong ng detective. Oo, sagot ng babae na kinakabahan. Nasa CR hallway ako noon. Nakita ko sila. Sila? Yung fiancé ni Sir Tristan at yung kuya niya. Napatingin ng detective sa mga printed photo sa mesa. Kuha mula sa CCTV. Medyo malabo. Pero malinaw na sina Monica at Jeff yun. Magkalapit sa isang sulok ng hallway. May nakita ka bang kakaiba? Namula ang waitress. Nagkissing sila. Tahimik ang detective. Kompleto na ang puzzle. Mahina niyang inipon ang mga ebidensya. Lumang address, testimonya ng tito at tita, pangalan ni Ika, ang gabing may VIP bidding, at ang footage. Lahat papunta sa isang direksyon. Sa gabing iyon, nakaupo si Tristan sa loob ng study room niya. Tahimik ang bahay, amoy kahoy at leather ang paligid. Nasa mesa ang isang baso ng whiskey. Hindi pa nababawasan. Kumatok ang detective at pumasok. Sir, sabi niya at inilapag ang folder sa mesa. Complete na po ang background. Mabigat ang hangin. Binuksan ni Tristan ang folder. Unang page, larawan ng resto bar. Sumunod, medical record ng kapatid. Next, bank record ng biglang pag-angat ng negosyo niya. At huli, mga larawan. Still shots mula sa CCTV. Si Monica at si Jeff. Magkalapit, magkahawak. Nag-kiss. Parang may sumabog sa ulo ni Tristan. Hindi, bulong niya. Pero malinaw ang larawan. Walang pwedeng itanggi. Sir, maingat na sabi ng detective. Hindi siya sumagot. Nakatitig lang siya sa mga letrato. Parang hindi niya kilala ang babaeng kasama niya sa iisang bahay. Parang hindi niya kilala ang kapatid niyang pinagkatiwalaan niya noon. Dahan-dahan niyang isinara ang folder, pero hindi na mababalik sa dati ang lahat. Kasi ngayon, alam na niya. Hindi lamang si Monica ang may lihim, pati ang kapatid niya. At pareho siyang ginawang tanga. Maliwanag ang ballroom ng hotel. Puno ng puting bulaklak ang gintong ilaw para sa birthday celebration ng ama ni na Jeff at Tristan. May live band sa isang sulok. May tunog ng saxophone na parang umaalan sa hangin. May amoy ng mamahaling pabango at alak na naghahalo. Ngumiti si Monica sa kausap niyang business partner. Pero kalahati lang ang atensyon niya na naroon. Ramdam niyang bigat ng mga nakaraang araw. Mga tanong ni Tristan. Ang tensyon kay Jeff. Ang kaba na parang may paparating na bagyo. Sa kabilang side naman ng hall, kausap ni Jeff ang ilang investors.
Nakaayos siya ngayon. Naka-dark suit, maayos ang buhok. Pero may pagod pa rin sa mga mata niya. Paminsan-minsan napapatingin siya sa direksyon ni Monica, tapos agad ding umiiwas. Hindi sila nag-uusap, pero ramdam nila ang isa't isa sa loob ng iisang kwarto. Nasaan si Tristan? Tanong ng isa sa mga kamag-anak. May meeting pa raw. Sagot ng stepmom nila. Late siya. Parang may kung ano namang kumurot sa dibdib ni Monica. Late. At may meeting. Alam niya kung anong meeting iyon. Bandang kalagitnaan ng party, bumukas ang pinto ng ballroom ng malakas. Napalingon ang mga tao. Nakatayo roon si Tristan. Hindi nakasmile. Hindi relaxed. Mahigpit ang panga. Maliit ang mata. Diretso ang lakad niya papasok. Hindi sa ama niya. Hindi sa mga bisita. Kay Jeff. Tristan? Tawag ng ama nila pero hindi siya pinansin. Hoy! Sigaw ni Tristan. Napatigil ang usapan sa paligid. Natahimik ang banda. Lumingon sa Jeff. Hindi pa siya nakapagsalita nang biglang boom! Tumama ang kamao ni Tristan sa mukha niya. Napaatras si Jeff. Natamaan ang gilid ng mesa. Muntik nang matumba ang baso ng wine. Sigawan. Tristan, ano ba? Sigaw ng stepmom. Pero hindi tumigil si Tristan. Sinugod niya ulit si Jeff. Hinawakan sa collar. Traidor ka! Sigaw niya. Sobrang sama ng ugali mo. Hindi naman lumaban si Jeff. Hinayaan niyang suntukan siya ulit. May dugo na sa labi niya. Tristan, stop! Sigaw ni Monica at tumakbo palapit. Please! Sinubukan niyang hilahin si Tristan, pero parang bato ang katawan nito. Alam ko na lahat. Sigaw ni Tristan kay Jeff. Lahat ng tinago mo. Hindi pa rin sinasabi kung ano. Pero sapat na ang galit sa boses niya para maramdaman ng lahat na hindi ito simpleng away. Tumigil ka na. Sigaw ng ama nila. Pilit na lumalapit. Sa wakas, naawat ng ilang bisita si Tristan. Hinila palayo kay Jeff. Huminga ng malalim si Tristan at nanginginig sa galit. Anong problema mo? Sigaw ng ama nila. Tanungin mo yung anak mo. Sigaw ni Tristan na tinuturo si Jeff. Tanungin mo kung anong klaseng tao ba yan. Bigla namang napahawak sa dibdib ang ama nila. Namutla. Dad, tawag ni Monica at napaupo ito sa upuan. Nanginginig ang kamay. Dad, sigaw ni Jeff na akmang lalapit. Pero pinigilan siya ng stepmom. Huwag kang lalapit. Sigaw nito. Ikaw nang sanhi ng gulo. Tinawag ang ambulance. Nagkagulo ang paligid. Sa gitna ng lahat nakatayo si Jeff. Duguan ang labi na walang kalaban-laban. Tinitingnan lang si Tristan. Hindi galit. Mas parang nasasaktan. Sa ospital dinala ang ama nila sa ER. Pero hindi pinayagan si Jeff na pumasok. Dito ka lang. Mas lalo lang siyang mai-stress. Malamig na sabi ng stepmom sa mga tauhan. Secure niyo siya sa labas. Nakatayo si Jeff sa hallway. Mag-isa. Amoy disinfectant ang hangin. Puting ilaw na masakit sa mata. Hindi siya makagalaw. Hindi dahil sa mga sugat, kundi dahil sa bigat ng mga nangyayari. Sa kabilang side ng ospital, magkatabi naman sina Tristan at Monica. Tahimik si Tristan pero halatang galit pa rin. Nanginginig ang kamay niya. Ginawa niya akong tanga. Bulong nito. Hindi naman sumagot si Monica. Lahat pinagtawanan ako. Dagdag niya at tumulo ang luha niya. Sorry. Mahina niyang sabi. Hindi niya alam kung para saan ang sorry. Para ba sa nakaraan? Para sa kasinungalingan? O para sa katotohanan hindi pa niya masabi? Pagka-uwi nila sa kondo, mas tahimik pa kaysa dati. Umupo si Tristan sa sofa. Nakatungo. I loved you. Sabi niya na nanginginig ang boses. Pero bakit ganito? Lumapit si Monica at nanginginig din.
Bigla siyang hinawakan ni Tristan sa braso. Mahigpit. Bakit? Sorry. Bulong niya na umiiyak. Nawala sa control si Tristan sandali. Naitulak siya sa pader. Hindi malakas, pero sapat para matakot siya. Agad na bumitaw si Tristan. Sorry. Sorry. Sabi nito na hawak ang ulo. Hindi ko sinasadya. Umiiyak si Monica at yakap ang sarili. Hindi kita iiwan, sabi ni Tristan. Pilit pinipigilan ng luha. Hindi ko isusuko ang kasal natin. Kahit ano pa man ang mangyari. Tahimik siyang tumango. Pero sa loob niya, may bahagi ng nabasag na hindi na kayang ayusin ng pangako lamang. 2 araw na lang. 2 araw na lang at ikakasal na si Monica kay Tristan. Paulit-ulit yung umiikot sa isip niya habang nakaupo siya sa opisina. Hawak ang telepono, nakakababa lamang ng tawag. Ma'am, final na po. Sa ibang buyer na kami magsusupply. Parang may humila sa lupa mula sa ilalim ng paa niya. Sir, please. Huli niyang sabi kanina. Pero wala na. Pagkababa ng tawag, tumingin siya sa calendar sa mesa. Wedding in 2 days. Sa parehong linggo na dapat pinakamaganda sa buhay niya, doon pa nasisira ang negosyo niya. At kailangan niyang ayusin iyon. Personal. Baguio? Tanong ni Tristan nang sabihin niya ang plano. Oo, kailangan kong kausapin ng harap-harapan ng mining company. Pwede namang ibang tao. Hindi, ako dapat. Ayaw ni Tristan. Halatang may tensyon pa rin sa pagitan nila. Pero sa huli, pumayag din. Bumalik ka kaagad, sabi nito tumangulang siya. Sa Baguio, malamig ang hangin. May amoy ng pine trees at basang lupa. Makapal ang ulap. Parang mabigat ang langit. Pagpasok niya sa opisina ng mining company, inasahan niyang mahirap ang usapan. Hindi niya inaasahan ang makikita niya sa loob. Nakatayo roon, nakaharap sa bintana. Si Jeff. Parang tumigil ang mundo niya ulit. Anong ginagawa mo dito? Bulong niya na halos pabulong. Lumingon si Jeff at hindi siya mukhang nagulat. Investor ako ng company mo, sabi niya. At ayoko mapunta sa ibang supply. Hindi na sila nag-away. Hindi na rin nagtanong. Sa loob ng conference room, magkatabi silang nakipag-usap sa supplier. Professional, kalmado, parang walang kasaysayan. Sa huli, pumayag ang mining company na ituloy ang kontrata. Paglabas sila ng building, malamig ang hangin pero mas malamig ang katahimikan sa pagitan nila. Salamat, sabi ni Monica. Hindi lang to para sa'yo, sagot ni Jeff. Para sa business. Pero pareho nilang alam na hindi iyon ang dahilan. Habang pababa sila ng bundok, biglang bumuhos ang malakas sa ulan. Parang hinahampas ang tubig ang windshield. Sir, parang may problemang makina, sabi ng driver ni Monica. Maya-maya huminto ang sasakyan at biglang nagreklamo ang driver. Nahihilo, nasusuka. Stranded sila. Sarado na rin ang mga daan pababa dahil sa landslide warning. Sumama ka na sa akin, sabi ni Jeff. May SUV ako sa likod. Wala siyang choice. Sa daan, sunod-sunod ang mga sasakyan na humihinto. Maraming taong naghahanap ng matutuluyan. Sa unang hotel, punuan. Sa pangalawa, punuan. Sa pangatlo, may isa pang kwarto. Isang small room na lang po, sabi ng receptionist. Nagkatinginan sila. Okay na yun, sabi ni Monica na pagod na. Maliit ang kwarto, isang kama, isang maliit na side table. Amoy bagong laba ang kumot pero may halong damp na amoy ng ulan mula sa labas. Nakasoak pa rin si Jeff sa ulan kanina. Namumulang ilong, nanginginig ang kamay. Sa floor na lang ako, sabi niya at ibinaba ang jacket. Napailing naman si Monica. Nilalamig ka na, sa kama ka na. Monica,
Jeff, please. Tahimik siyang umupo sa gilid ng kama. Naramdaman niya ang init ng katawan nito kahit malamig ang paligid. Nagabot siya ng tuwalya habang pinupunasan ni Jeff ang buhok niya. Hindi nila maiwasang magkatitigan. Hindi galit, hindi rin tanong. Basang-basa pa rin ang mundo sa labas. Naririnig ang tuloy-tuloy na patak ng ulan sa bubong ng hotel. Parang walang tigil na pag-iyak ng langit. Sa loob ng maliit na kwarto, mahina lang ang ilaw mula sa lampshade sa gilid ng kama. Dalaw, malambot, pero hindi sapat para itago ang lungkot sa mga mata nila. Naupo si Monica sa gilid ng kama, iyakap ang sarili. Nakasuot siya ng hotel robe, pero nanginginig pa rin. Hindi lang dahil sa lamig. Si Jeff nakatayo sa may bintana, nakatanaw sa dilim. Basang-basa pa rin ang buhok niya, pero parang wala siyang pakialam. 2 days, sabi niya ulit na mahina. 2 days, tapos magiging asawa ka na niya. Hindi naman sumagot si Monica, kasi pag nagsalita siya, baka hindi niya kayanin ang sasabihin niya. Dahan-dahang lumapit si Jeff. Hindi biglaan, hindi mapilit. Parang may takot pa rin siyang baka umatras siya. Monica, bulong niya. Tumingala siya. At doon niya nakita, hindi galit, hindi pagmamay-ari, kundi takot. Takot na mawala ulit siya. Hinawakan ni Jeff ang mukha niya. Marahang parang babasaging bagay. Kung may kahit konting parte sa'yo na gusto pa ako. Napapikit si Monica. May luhang namuo sa gilid ng mata niya. Jeff, huwag mo akong pahirapan. Mas masakit to, sagot niya. Na alam kong mahal kita. Pero kailangan kitang panoorin maglakad palayo. Bumigay ang hininga niya. Hinawakan niya ang kamay ni Jeff mahigpit. Parang iyon na lang ang natitira sa kanya. Parang iyon na lang ang totoo. Dahan-dahan siyang hinila ni Jeff palapit. Nagdikit ang noo nila. Pareho silang nanginginig. Walang pagmamadali. Walang pagnanasa. Mas parang dalawang taong matagal ng sugatan na naghahanap ng pahinga sa isa't isa. Hinawakan ni Monica ang dibdib ni Jeff. Ramdam ang tibok ng puso nito. Mabilis, mabigat. Bakit ngayon pa tayo naggaganito? Bulong niya. Matagal na, sagot ni Jeff. Hindi lang natin inamin. Nagtama ang mga labi nila. Una, marahan. Parang tanong. Pagkatapos ay mas malalim. Mas puno ng hinanakit. Parang bawat halik ay paalam. May luha sa pagitan nila. May panginginig. May yakap na parang huling pagkakataon na. Hindi ito masaya. Hindi ito magaan. Ito ang klase ng yakap na alam mong matatapos sa umaga. Hinila siya ni Jeff palapit sa dibdib niya. Hinigpitan ng yakap na parang gustong pigilan ang oras. Stay. Bulong niya sa buhok ni Monica. Napahigpit ang kapit niya sa damit nito. Gusto niya. Gusto niyang manatili. Gusto niyang takbuhan ang lahat. Pero sa likod ng isip niya, mukha ni Tristan. Ang kasal, ang pangako. Buhay na pinili niyang buuin. Unti-unting bumagal ang paghalik nila. Napalitan ng yakap. Nakahiga silang magkatabi. Pero mas mahigpit ang kapit nila kesa sa mga kumot. Sa dibdib ni Jeff, umiiyak si Monica ng tahimik. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil alam niyang ito na ang huling gabi. Napapayagan niyang mahalin siya ng ganito. At alam din ni Jeff, kaya hindi niya pinilit ang bukas. Hinawakan lang niya siya na parang huling pagkakataon. Nakaramdam siya ng ligtas. Ngunit nang hamahawakan ni Jeff ang braso niya ay napahinto siya. Monica, mahina niyang sabit nakatingin sa mga pasa. Ginagawa niya ba ito sa'yo? Hindi siya sumagot. Pero sapat ang katahimikan.
Hinawakan ni Jeff ang noo niya at dumikit ang noo nila. Hindi kita pwedeng pabayaan. Napayakap siya lalo. Pero sa loob niya ay may takot, may guilt, may desisyong kailangang gawin. Kinabukasan, pumasok ang liwanag sa pagitan ng kortina. Nagising si Jeff na malamig ang kama sa tabi niya. Wala na si Monica. Sa side table may nakatiklop na papel. Nanginginig ang kamay niya habang binubuksan niyon. Jeff, salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Mula noon, hanggang ngayon, sa pagligtas mo sa akin kahit hindi mo naman kailangan. Sa pag-alalay mo kahit hindi kita pinili. Pero ito ang totoo. Pagod na ako. Pagod na akong tumakbo. Pagod na akong mamili sa pagitan ng tama at masakit. May mga desisyon na kailangan kong panindigan. At kahit masakit para sa akin, kung mahal mo ako, hahayaan mo akong piliin ang landas ko. Kahit hindi ikaw ang dulo. Masaya na ako na naging malaking parte ka noon. Kailangan mong lumayo para maitama natin ito. Hindi dahil wala akong nararamdaman, kundi dahil ito ang tama. Monica. Mahigpit na hinawakan ni Jeff ang sulat. Sa labas, tuloy pa rin ang ulan. At sa loob ng maliit na kwarto, may pusong naiwan na naman sa umagang walang paalam. Maaga pa lang nasa eroplano na si Jeff. Hindi niya tiningnan ang city skyline habang paalis ng Pilipinas. Hindi siya nag-headphones, hindi siya natulog. Tahimik lang siyang nakaupo, nakatitig sa kawalan. Sa bulsa ng jacket niya nakatupi pa rin ang sulat ni Monica. Paulit-ulit niyang binabasa sa isip kahit hindi niya nilalabas. Kung mahal mo ako, hayaan mo akong piliin ang landas ko. Mas masakit pala ang magmahal nang hindi lumalaban. Sa kabilang banda, gumaling na ang ama nila. Nakalabas na ng ospital at ngayon ang araw na ang kasal nila Tristan at Monica. Punong-puno ng media ang simbahan. May mga camera, mga reporters sa labas. May mga social media live streams. Society Wedding of the Year, sabi ng isang host sa TV. Sa Singapore, sa loob ng isang private hospital room, tahimik ang paligid. Amoy antiseptic at bagong labang hangin. Malinis, maputi at malamig. Nakahiga si Jeff sa hospital bed. Nakakabit sa makina ng dialysis. May tubo sa braso niya. Dahan-dahang umiikot ang dugo papunta sa makina. Sa tapat ng kama ay may TV. Live coverage ng kasal. Naka-close up ang simbahan. Ang mga bulaklak, ang red carpet. Hindi siya dapat nanonood, pero hindi niya mapigilan. Lumabas si Monica sa kotse sa screen. Nakaputing gown, mahabang train, mukha siyang perpekto. Napapikit si Jeff. May kirot na hindi kayang tapatan ng kahit anong sakit sa katawan. Pinatay niya ang TV. Hindi niya kaya. Napabuntong hininga siya at napahawak sa dibdib. Duwag. Bulong niya sa sarili. Kung hindi ako umalis noon. Kung hindi siya umalis ng umagang yon, 7 taon na nakalipas. Kung nilaban niya. Kung hinanap niya. Kung hindi niya piniling mawala. May luhang dahan-dahang pumatak sa gilid ng mata niya. Tahimik lang. Walang nakakaalam. Maliban sa isang tao. Sa Pilipinas ay nasa hotel suite si Tristan. Naghahanda para sa kasal. Nakasuit siya pero walang karaniwang excitement sa mukha niya. May kumatok sa loob ng dibdib niya na hindi niya maipaliwanag. Biglang tumunog ang phone niya. Marco calling. Kaibigan ni Jeff. Hello? Sagot niya na medyo iritado. Busy ako. Alam ko. Sabi ni Marco sa kabilang linya na seryoso ang boses. Pero kailangan mong marinig to bago maglakad papunta sa altar. Napakunot ang noo ni Tristan. Anong drama to? Si Jeff. Napatigil siya. Ano namang tungkol sa kanya? Nasa ospital siya ngayon. Sa Singapore. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa ulo ni Tristan. Ano? Bakit? Tahimik sandali si Marco.
kasi bumigay ng natitirang kidney niya. Hindi agad pumasok sa isip ni Tristan ang ibig sabihin. Kidney? Hindi mo ba alam? Alam mo ano? Humingi ng malalim si Marco. Si Jeff ang nag-donate ng kidney sa'yo nung bata pa kayo. Parang binasag ang mundo ni Tristan. Hindi siya makapagsalita. Na-confine ka noon. Severe kidney failure. Kailangan ng transplant. Hindi match ang parents niyo. Si Jeff ang match. Umikot ang kwarto. Hindi. Hindi totoo yan. Tanungin mo ang daddy niyo. Sabi ni Marco. Ayaw nga niyang payagan nun kasi hereditary ang sakit. May risk na bumigay din ang kidney ni Jeff pagtanda. Tahimik ang kabilang linya. Pero ginawa pa rin niya. Dagdag ni Marco. Sabi niya, mas kaya niyang mawala kaysa ikaw. Napaupo si Tristan sa kama. Biglang bumalik ang mga alaala. Hospital room, tubes, iyakan. Pero bata pa siya noon. Hindi niya alam kung sino ang nagligtas sa kanya. Bakit? Bakit hindi niya sinabi? Bulong niya. Hindi niya ugaling manumbat. Sagot ni Marco. At mas lalo siyang tumahimik nung nagsimulang siraan siya sa'yo ng nanay mo. Nanlaki ang mata ni Tristan. Mga alaala noong bata pa sila. Palaging may sinasabi ang nanay niya. Masama yung kuya mo. Inggit yan sa'yo. Gusto kanyang malagpasan. Pinaniwalaan niya. Unti-unti siyang lumayo kay Jeff. Hanggang sa naging formal na ang relasyon. Hanggang sa puro na lang kompetisyon ang natira. Hindi lang yan, sabi ni Marco. May mas malala pa ba? Paos na tanong ni Tristan. Naalala mo ba nung high school? Yung mga bullies na nananakit sa'yo sa parking lot? Oo. 3 lalaki. Mas malaki sa kanya. Biglang may sumantok sa isa. Nagkagulo at umalis ang mga bully. Hindi niya nakita kung sino ang tumulong. Si Jeff yun, sabi ni Marco. Na-hospital pa nga siya nun kasi 3 ang kalaban niya. Parang may bumara sa lalamunan ni Tristan. Bakit? Bulong niya. Dahil kuya mo siya, sagot ni Marco. At kahit galit ka sa kanya, hindi kanya kailanman tinalikuran. Tahimik ang linya. Sa labas ng kwarto, naririnig na ang coordinator. Sir Tristan, 10 minutes. Hindi siya sumagot. Sa loob niya, unti-unting gumuguho ang lahat ng pinaniwalaan niya. Lahat ng galit niya kay Jeff. Lahat ng paninisi, lahat ng suntok. Lahat ng, traidor ka. Nasaan siya ngayon? Mahina niyang tanong. Nasa dialysis. Sagot ni Marco. Nanonood sana ng kasal mo kanina. Napahawak si Tristan sa mukha niya. Biglang bumalik ang eksena sa party. Ang suntok, ang dugo sa labi ni Jeff. Ang hindi paglaban nito. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil mahal pa rin niya ang kapatid niya. At ngayon, habang siya'y naghahanda para sa kasal, ang taong nagligtas ng buhay niya, 2 beses. Lumalaban na mag-isa sa kabilang bansa. Nanginginig ang kamay ni Tristan habang hawak ang phone. Marco, yeah? Ano pang hindi ko alam tungkol sa kapatid ko? Tahimik sandali si Marco bago sumagot. Mas mabuting tanungin mo na siya mismo bago ka mahuli. Natapos ang tawag. Tahimik ang kwarto. Sa salamin nakita ni Tristan ang sarili niya. Nakasuit, handang magpakasal. Pero sa likod ng imahe, isang kapatid na hindi niya nakalala. Isang taong pinaniwalaan niyang kalaban. Pero sa totoo, pinakamalaking kakampi niya pala sa buong buhay niya. At doon sa pagitan ng suit at katotohanan, nagsimulang mabasag ang lalaking akala niya ay siya. 4:30 p.m. Sa isang private dialysis room sa Singapore, tanging tunog ng makinang maririnig. Mahinang beep ang marahang ikot ng dugo sa transparent na tubo, ang malamig na hangin mula sa aircon na may amoy antiseptic. Nakatitig si Jeff sa kisame. Alam niya kung anong oras na.
Alam niya kung nasaan si Monica ngayon. Dapat, naglalakad na siya sa aisle. Nakaputi, nakangiti. Hindi para sa kanya. Isang luha ang tumulong mula sa gilid ng mata niya. Dumaan sa sentido hanggang unan. Hindi siya umiiyak na malakas. Wala siyang lakas para doon. Tahimik lang. Parang may parte sa kanya na tinatanggap na ganito talaga ang dulo. Sir Jeff? Napalingon siya sa nurse. May visitor po kayo. Kumunot ang noon niya. Wala namang may alam na nandito siya. Maliban sa, hindi pa siya nakakapagsalita nang bumukas ang pinto. At tumigil ang mundo niya. Nakatayo sa pintuan si Tristan. Nakasuit pa rin. Pero gusot na. Namumula ang mata. Basang-basa ang mukha sa luha. Kuya, paos niyang sabi. Hindi naman nakapagsalita si Jeff. Hindi niya alam kung totoo ba ang nakikita niya. Dahan-dahang lumapit si Tristan. Bawat takbang ay parang mabigat. Nakita niya ang mga tubo, ang makina, ang panghihina ng kapatid niya. At doon siya tuluyang napaiyak. Sorry, bulong niya. Nanginginig ang boses. Sorry sa lahat. Hindi sila nag-uusap ng mahaba. Walang paliwanag. Walang sisihan. Lumapit si Tristan at hinawakan ang kamay ni Jeff. Maingat na parang natatakot masaktan siya. Hindi ko alam. Tuloy niya. Hindi ko alam na lahat ng ginawa mo para sa akin. Tahimik si Jeff pero sa mata niya ay may luhang sumagot. Biglang may kumatok ulit. At pumasok si Monica. Wala ng wedding gown. Naka-simple dress na lang siya. Pero namumugto ang mata at halatang umiyak. Nagkatinginan sila ni Jeff. Maraming salitang gustong lumabas. Pero si Tristan ang unang nagsalita. Ako nag-cancel ng kasal. Sabi niya ng diretso. Walang pag-aalinlangan. Nanlaki ang mata ni Jeff. Hindi ko kayang tumayo sa altar habang alam ko ang kuya ko ay ganito. Dagdag ni Tristan. At habang alam ko, hindi ako ang mahal niya. Tahimik si Monica, pero tumulo ang luha niya. Lumapit siya sa kama. Hinawakan ang kamay ni Jeff. Mainit pa rin. Totoo pa rin. Hindi kita iiwan. Bulong niya. At sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, walang tumutol. Sa mga buwan ng lumipas sa Singapore na paiwan si Monica, sumailalim siya sa tests, dugo, compatibility, medical evaluations. Hindi siya match pero hindi siya sumuko. Naghanap siya ng donors. Nagbasa ng medical forums, nakipag-usap sa doktor. Hanggang sa may nahanap. Successful ang transplant. Mahaba ang naging recovery ni Jeff. May mga gabi na masakit, may mga araw na mahina siya. Pero sa tabi niya, laging nandoon si Monica. Tahimik, matatag, hindi bilang utang, hindi bilang guilt, kundi dahil pinili niya. Isang taon ang lumipas sa isang maliit na bayan sa Switzerland na papalibutan ng bundok at snow tuwing taglamig. May maliit na bahay na may kahoy na balcony at tanawang lawa. Doon nakatira sina Jeff at Monica. Tahimik ang buhay. May maliit na jewelry studio si Monica sa bahay. Gumagawa ng designs na inspired sa bundok at kalikasan. Si Jeff naman nagmamanage ng investments remotely. Mas relaxed, mas payapa. Sa umaga magkasama silang nagkakape sa balcony. Amoy sariwang hangin at bagong lutong tinapay mula sa bakery sa kanto. Walang media, walang pressure, walang kasinungalingan. Isang hapon, habang naglalakad sila sa gilid ng lawa, hinawakan ni Jeff ang kamay ni Monica. Salamat sa pagpili sa akin, sabi niya. Ngumiti naman si Monica. Salamat sa paghintay. Hindi sila nagmamadali. Hindi nila kailangang habulin ang mundo. Samantala sa Pilipinas, bumalik si Tristan. Inayos niya ang kumpanya. Mas naging tahimik siya. Mas naging mabait sa mga tao. Isang gabi, kumakain siya sa isang restaurant. May pamilyar na babae ang pumasok. Si Celestine,
Nagkatinginan sila. Ngumiti. Umupo siya sa mesa niya. Long time, sabi ni Celestine. Yeah, sagot naman ni Tristan. Nagkwentuhan sila, kumain, tumawa. Mas magaan na ang pakiramdam. Sa gitna ng usapan na pangiti si Tristan. Alam mo, sabi niya na medyo nahihiya. Bakit hindi na lang kaya tayo? Napatawa si Celestine. Grabe ka, sabi niya pero may pamumula sa pisngi. Nagkatinginan sila at sa unang pagkakataon, pareho silang hindi nasasaktan. 5 years later sa Switzerland, taglamig, nakasnow ang bubong ng bahay. Sa loob mainit ang fireplace. May maliit na batang babae na tumatakbo sa sala, hawak ang kahoy na laruan. Daddy! Sigaw niya't ngumiti naman si Jeff habang binubuhat siya. Sa sofa nakaupo naman si Monica at pinapanood sila. May hawak na mainit na tsokolate. Tahimik ang buhay, pero puno. Hindi perpekto, pero totoo. At sa labas ng bintana patuloy ang pagbagsak ng snow. Parang paalala na kahit gaanong kalamig ang mundo, minsan may mga pusong handang magpainit sa isa't isa hanggang dulo. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!